Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol desisyon ng Sandigan Bayan kay Nur Miswari. Ayon sa balita, hinatulan ng Sandigan Bayan si Moro National Liberation Front, MNLF, Chairman Nur Miswari ng 2 bilang ng kasong graft dahil sa umano'y maanumalyang pagbili ng information technology educational supplies na nagkakahalaga ng mahigit 77 na milyong piso. Hinatulan ng Sandigan Bayan si Nur Miswari ng graft ngunit pinawalang sala siya ng malversation kaugnay ng pagbili ng mga non-existent educational materials nang wala ng autonomous region sa Muslim Mindanao noong siya pa ang gobernador nito. Hinatulan din ng Anti-Graft Court sina Nader Makagan ng Commission on Audit at Leo Vigil de Sinches, Pangalian Maniri, Sitay A. sa Usman at Aladin Yuzi ng ARMM Office. Sa 68 pahinang desisyon na ipinahayag ng 3rd Division ng Sandigan Bayan noong Biyernes, si Miswari, 85 taong gulang, at 6 na iba pang kapwa-akusado ay sinentensyahan ng maksimum na 8 taon na pagkakakulong. Maliban kay Cristeta Ramirez, may-ari ng kumpanyang CPR Publishing, ang natitira, bilang mga opisyal ng gobyerno noong panahon ng mga pagbili noong 2000 at 2001, ay pinagbawalan ng permanenteng humawak ng pampublikong tungkulin. Noong 2000, pinahintulutan ni Nur Miswari ang pagkuha ng 31 na milyong piso IT package mula sa MBJ Learning. Sa susunod na taon, pinahintulutan niya ang pagbili ng isa pang IT package, sa pagkakataong ito mula sa CPR, na nagkakahalaga ng 46 na milyong piso. Sinabi ng Sandigan Bayan na walang public bidding sa procurement mula sa MBJ. Idinagdag nito na ang hindi nararapat na benepisyo, kalamangan at kagustuhan, ay ibinigay sa kumpanyang iyon dahil walang canvassing ng hindi bababa sa 3 iba pang mga supplier. Bukod dito, walang nakitang record ang Anti-Graft Court ng MBJ mula sa pamahalaang lungsod ng Caloocan, kung saan dapat na matatagpuan ang negosyo. Wala ring nakitang tax record ang korte ng kumpanya mula sa Bureau of Internal Revenue, BIR, at walang rehistrasyon mula sa Securities and Exchange Commission. Para naman sa CPR, isa pang kumpanya na nakabase umano sa Caloocan, sinabi ng Sandigan Bayan na wala rin itong nakitang record ng supplier na iyon mula sa pamahalaang lungsod at sa BIR. Nalaman pa ng korte na ang address ng negosyo ng CPR ay address din ng negosyo ng MBJ, na, sa karagdagang pagsusuri, ay naging address ng tahanan ni Ramirez. Ang abogado ni Miswari na si Maria Victoria Lim Florido, sinabi nitong Biyernes na iaapela niya ang graft conviction. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.